una sa lahat. Pagmasdan ang riding in tandem na yan sa Taguig. Pagtapat sa isang lalaki, bigla na lang nila itong pinagbabaril. Nakatakbo pa, sugat ang biktima. Pero sinundan pa rin siya ng mga salarin at muling binaril habang nakahandusay. Ano kaya ang motibo sa krimen? Abangan yan mamaya, exclusive! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Alerto sa bagyo, bagyong Krising, tinataya maglalandfall sa Cagayan, lalakas pa bago lumabas ng bansa. Pero ilang residente ayaw pang lumikas. Ingat din sa habagat, ilang bahagi ng Visayas binaha, pati Metro Manila dapat maghanda. At secret living, tindero ng kandila, eksklusibong kunento sa News 5 ang paglilibing sa mga bangkay na posibleng konektado sa isabong. Binabantayan ng News 5 ang pananalasa ng bagyong Krising. Sa panahon po ng kalamidad, makinig sa mga eksperto. Nauna sa balita si News 5 Weather Specialist Alvin Pura. Alvin, una sa lahat, mas lalakas pa ba ang bagyong Krising kapag tumama na ito sa lupa? Bok, ito pong bagyong Krising ay nandito sa 135 kilometers east ng Apari, Cagayan. So nandito po yan sa dulo ng ating bansa. Sa ngayon, medyo mataas po yan. Nawawala na po yung chance ang maglandfall yan dito sa mainland Luzon. Pero posible yung tumawid dito sa mga isla ng Calayan at Babuyan Group of Islands. So may pagkakataon pa yung maglandfall, isa sa mga isla po dyan. At dahil nga yung kanyang gitna or center ay nasa tubig pa rin, meron din yung pagkakataon pang lumakas habang binabaybay nga yan itong itaas na bahagi ng ating bansa. Patungo dito sa may bandang itaas ng West Philippine Sea at bukas ng tanghali, posibleng makalabas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, nakakaranas tayo ng masungit na panahon, yung direct effect ng bagyong Krising dito po sa extreme northern Luzon at malaking bahagi ng northern Luzon. Samantalang habagat naman nagpapaulan sa natitirang bahagi ng ating bansa. Bok? Pero Alvin, ano yung mga lugar na posibleng mapuruhan ng bagyo? Directly associated sa bagyo na malalakas na pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin, ito po ang mga areas nga ng extreme northern Luzon, kasama dyan ang Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands, Cagayan, Kalinga, Abra, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging dito sa areas ng Mountain Province at Ifugao. Ito yung directly associated na medyo malapit doon sa gitna ng bagyo. Ito namang mga areas ng natitirang bahagi ng Ilocos Region, ang La Union at Pangasinan, mga kabundukan ng Cordillera, ilang bahagi ng Quirino, Isabela at Aurora. Ito yung panglabas na kaulapan ng bagyong Krising. Medyo mas mahina po yung ating hangin dyan, pero again, meron din tayong mga inaasahang malalakas sa pag-ulan dyan. Ito po yung mga directly associated sa epektong directly associated sa bagyong Krising. Pero again, meron tayong hila ng habagat or southwest monsoon na nagpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito. Yun din po ang nagpapaulan dito sa Metro Manila. So, yun ang dahilan kung bakit pati Metro Manila at pati nga Visayas sa Mindanao umuulan hanggang ngayon. Yes, Bok, tama ka dyan. Dito nga sa Metro Manila, umaabot dito, kung mapapansin nyo atong satellite image natin, halos buong bansa po ay balot ng kaulapan ng bagyong Krising. Pero hindi naman ganun kalakasan kumpara doon sa malapit sa gitna at dito sa mga areas na nasa western section ng ating bansa. Sa Metro Manila, meron tayong mga light at kung minsan moderate at times heavy rains at magpapatuloy yan hanggang bukas. Pero again, ito pong mga areas sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan at ilang bahagi ng Western Visayas, Antique, Guimaras at Negros Islands. Diyan medyo matataas ang or malalakas ang mga pag-ulan natin diyan. Epekto po yan ng habagat. Samantalang, umaabot naman ang epekto ng habagat hanggang dito sa Zamboanga Peninsula, sa Zamboanga del Norte. Ramdam din po yung pabugso-bugsong hangin. Sa natitirang bahagi ng Visayas, natitirang bahagi ng Bicol Region, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Calabarzon at natitirang bahagi ng Central Luzon. Dahil pa rin yan sa ating habagat. So, Bok, kailan lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising? Keep mapanatili po ng bagyong Krising ang kanyang pagkilos na northwest sa bilis na 20 km per hour, posibleng bukas ng tanghali. Bukas ng umaga, nandito na po yan sa karagatan, sa itaas na bahagi ng West Philippine Sea. Pagtawid ng Luzon Strait, bukas ng tanghali, maaaring makalabas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero Bok, hindi pa titigil ang epekto ng habagat dahil meron pa rin po yung inflow ng habagat. Kahit makalabas na po yung bagyo, meron pa rin tayong inaasahang mga pagulan, lalong-lalo na sa western section ng ating bansa. So, may ulan pa rin. Okay, ulat ni Alvin Pura, weather specialist ng News 5. Tinutumbok ng bagyong Krising ang mga probinsya ng Cagayan at Isabela. Ilang residente na ang nilikas pero meron ding mga nagmamatigas. At live po mula sa Tuguegarao, Cagayan, nauna sa balita si Mon Gualvez. Mon, bakit ayaw lumikas ng ilang residente?
Bok, hindi na bago sa mga balita itong mga kwento ng mga residenteng ayaw pa rin lumikas kahit nandito na nga yung banta ng bagyo. Gaya na nga nitong bagyong Krising, ang sinasabi nila, kabisado naman daw nila yung level ng tubig ng ilog. Ibig sabihin, sa ngayon daw kasi, mababa pa daw yung level ng tubig sa Cagayan River na madalas binabantayan din naman ng mga otoridad dahil kapag umapaw yan, technically, ito yung unang babaha, no? Reason kung bakit babaha sa ilang mga bayan. Pinuntahan namin yung Barangay Damurug dito sa bayan ng Alcala at ito yung unang-unang nababaha kapag umapaw yung Cagayan River. Pero ngayon, ayaw pa rin nila umalis. Ang sinasabi nila, mababa pa naman daw yung tubig, mahina-hina pa rin naman daw yung ulan kahit walang tigil. Malapit lang naman daw yung barangay hall na pwede nilang paglikasan sakaling kailanganin. Bok. Pero Bok, kung kampante ibang residente, bakit balot na balot ka? Kamusta ba ang panahon dyan? Nako, Bok. Mula alas 5 ng madaling araw kanina, nagsimula ng bumuhos ang ulan at hanggang ngayon, walang tigil ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Isabela at Cagayan dahil nga sa bagyong Krising. Kaya naman, bagamat mahina hanggang katamtaman yung lakas ng ulan, wala talagang tigil o walang hinto yung pagbuhos nito sa malaking bahagi ng rehiyon. Kaya naman, ito yung pinangangambahan din ng mga otoridad na posibleng makadagdag dito sa mga tributaries dito sa ilog, no, kasakaling tumami yung tubig na binubuhos niyan. Ang sinasabi naman ng ilang LGU at ilang barangay captains na nakausap natin, ito kasing ulan, halos dito bumubuhos siya sa may bandang northern side ng Cagayan, palabas na ng Pacific Ocean. Not unlike in the past na kapag umulan daw sa Quezon, sa Isabela at saka sa Nueva Vizcaya, pati sa Sierra Madre, yan ang mas makakadagdag daw na tubig at pwedeng umapaw dun sa Cagayan River. Bok. Okay, Bok, ano pa yung mga paghandang ginagawa ng probinsya sa paglandfall ng bagyong Krising? Nako, naka-standby na lahat ng mga rescue assets, water assets, pati ng mga flotation device na kakailanganin, pati nga ambulansya ay talagang naka-ready na rin dito sa dalawang probinsya, Cagayan at Isabela, pati na rin yung mga evacuation centers kung sakaling gagamitin na talagang pupuntahan ng mga residente oras na magkaroon ng baha o talagang lumakas pa itong bagyong Krising na humahagupit nga sa probinsya. Ang ilang mga residente, maidagdag ko na lang din, inuna ng ilikas din yung kanilang mga alagang kalabaw, no, o hayop, lalo dun malapit sa ilog, parang lang daw ang kanilang mga pangkabuhayan. So ngayon paulit-ulit pa rin yung panawagan ng mga otoridad. Wala pa rin kasing forced evacuation na pinapatupad dito sa Cagayan Province, tanging preemptive evacuation. So ito ay kumbaga paghahanda pa lamang sakaling gustong lumikas ng mga residente, nakaredy naman daw ang local government. Bok. Ulat Imon Gualvez, live mula sa Tuguegarao, Cagayan. Nagdudulot din na masungit na panahon sa Visayas at Mindanao ang southwest monsoon o yung habagat. Sa Albuera, Leyte, abot bewang ang baha sa ilang barangay. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Sa Moises Padilla, Negros Occidental, lubog ang ilang kalsada dahil sa pag-apaw ng ilog. Higit 100 residente inilikas. Sa lungsod naman ng Kabangkalan, inilipat sa mas mataas na lugar ang isang nakaburol na patay dahil po sa baha. May umapaw ding ilog. Sa Zamboanga City, bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan naman ng malakas na hangin. Nagtumban ang ilang puno at nilipad ang ilang yero. Bagya rin tumaas ang level ng tubig sa ilog. Susunod, News 5 exclusive. Misteryosong paglilibing sa mga bangkay na posibleng konektado sa Isabong. Nakita raw ng isang tindero ng kanila. Isa pang exclusive, lalaking dating sangkot tumano sa droga at tinumba ng riding in tandem. Diyan lamang kayo mga kapatid dahil dapat una sa lahat. Nababalot pa rin ng misteryo ang tatlong bangkay na pinahukay ng DOJ sa Laurel, Batangas na posibleng konektado raw sa Isabong. Ang paglilibing sa mga ito, isinikreto raw. Ang nakita sa umunay secret libing nakausap ng News 5 exclusive. Una sa balita si Reniel Pawid. Reniel, sino itong bagong testigo?
Bok, nakausap nga natin itong tindero ng kandila dito sa May Laurel Public Cemetery kung saan ipinahukay nga yung mga bangkay ng umano'y mga sangkot din dito sa Isabong. Siya rin yung kaibigan nitong sepulturero na naglibing doon sa mga bangkay. Sabi nga nitong si alias Binoy ay nakita niya rin mismo yung paglilibing nga dito sa tatlong bangkay. Hindi niya man maalala yung eksaktong petsa nitong ang tinatawag niya na secret libing, pero alalang-alala niya rin yung pattern nga na ginagawa nitong kanyang kaibigang sepulturero sa paglilibing na normally, Bok, meron na 2 hanggang 3 buwang pagitan kung kailan niya ito nililibing. Noong 2021, 2 hanggang 3 nga na buwan no, yung nagiging pagitan nitong pagpunta nga ng kanyang kaibigan dito sa may sementeryo. Ito rin yung mga panahon na nagsimula nang nawala yung 34 na sabongero. At sa Bok, sinabi rin itong si alias Binoy na yun nga, hindi lalampas sa 10 yung nakita niya nga naglilibing dito at kabilang nga yung ilang mga pulis. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Walang nakakaalam, basta nilibing lang dyan na walang masyadong tao. Sila lang, parang sila lang. Baga basta na lang tinapon doon. Sa inuwa yan, siguro sila buo. Wala nang nagkling, wala nang nagtatanong, wala, basta tahimik. Bok, posibleng dahil nga sinabi rin ng DOJ no, na posibleng may kaugnayan dito nga sa Isabong itong mga nawawalang bangkay na pinahukay nga nila dito. Una itong nakita sa Taal Lake kung saan ngayon naman pinaghahanap nga yung nawawalang mga sabongero. Sa report naman na nakuha natin, no, Bok, 2020 may 3 missing persons sa Lipa City sa Batangas at may isang araw na babae doon at posibleng isa rin siya dito sa mga nahukay na bangkay. At meron din na testimony nga itong whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na noong mga panahon na iyon ay may kinidnap o kinuha nga sila doon sa Lipa at may isa ring babae na kasama doon. Bok. Pero Bok, nakausap po rin ba yung punerarya na nag-ayos sa mga bangkay na pinahukay? Bok, kanina ay binisita nga natin mismo yung punerarya na nag-ayos o nag-arrange dito nga sa paghuhukay dito at tumanggi silang humarap sa camera, pero sinabi nila na ang kanila lamang ginawa ay bigyan nga ng respeto itong mga bangkay na ito dahil nga unclaimed na. So ang ginawa na lang nila ay nilinis nila at sinunod yung protocol na ilibing na nga rito. Bok. Ulat ni Reniel Pawid live mula sa Batangas o sa Laurel, Batangas. Humarap naman sa DOJ ang whistleblower na si Julie Patidongan o si alias Totoy, pero hindi pa rin tiyak kung siya ay magiging isang state witness. Nauna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, sinong nakaharap ni Totoy sa DOJ at anong kanilang napag-usapan? Bok, nakapulong nga ni Justice Secretary Boying Remulla si Julie Dondon Patidongan kasama ng kanyang legal counsel. Ayon kay Remulla, may mga update at kinlaro siya sa ilang impormasyon na nalalaman ni Patidongan kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Hindi na idinetalye ni Remulla yung iba pang issue na kanilang napag-usapan pero maituturing daw na reliable itong impormasyon ni Patidongan. Inaayos pa hanggang ngayon yung kanyang affidavit pero hindi pa malinaw kung maipapasok siya sa bilang state witness. Sa ngayon, nasa 30 na ang tinitignang posibleng sangkot sa kaso. Kabilang nga dyan ang negosyanteng si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto. Kasama na sila sa iniimbestigahan kasama ng 15 pulis na idinawit din ni Patidongan. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Remulla. Yung demeanor ng witness dapat talaga kabisado namin. And so far, so good. So far, so good. Very reliable, sir. We're still getting some information and clarifications. We have to know what he knows. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang paggalap ng DNA sample sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Bubuo raw ng isang DNA bank para matukoy ng maayos at kung magtutugma ito sa mga mare-recover na buto sa Taal Lake sa Laurel, Batangas. At kaugnay niyan, nag-deploy kanina ang PCG ng remotely operated vehicle sa Taal Lake sa ika-8 araw ng paghahanap sa lawa. Pero pansamantalang pinasuspende ng DOJ ang underwater search operations ng PCG. Magiging mahirap daw kasi yung pagsisid ng mga diver dahil sa masamang panahon. Magbibigay na lamang daw sila ng update kung kailan magpapatuloy ang operasyon. Balik sa iyo, Bo. Ulat ni Camille Samonte mula sa Manila.
Susunod, banta ng storm surge o daluyong dahil sa bagyong Krising binabantayan sa Ilocos Norte. At pasahero at driver ng bus nagsuntukan ng dahil sa bisikleta. Huwag kayong bibitiw dahil dapat una sa lahat. Naka-alerto ang mga baybayin ng Ilocos Norte sa banta po ng storm surge o daluyong dahil sa bagyong Krising. At live mula sa Pagudpod, Ilocos Norte, una sa balita si Gio Robles. Gio, kamusta ang paghahanda ng mga residente dyan? Bok, nasa 2 meters o parang isang palapag na bahay ang taas ng tubig mula sa dagat na posibleng ihambalos ng bagyong Krising sa mga bayan malapit sa tabing dagat dito sa Ilocania. Sa Lawag City, inilipat na sa matataas na lugar ang bangka ng mga mangingisda. Bawal muna pumalaot at maligo sa dagat bilang pag-iingat. Panawagan ng mga otoridad sa mga residente maging alerto at ihanda na ang mga gamit sakaling kailanganing lumikas anumang oras. Bok, signal number 2 na kayo dyan ngayon, di ba? So, kamusta ang panahon sa Ilocos? Pero Bok, bago ko yan sagutin, kung mapapansin mo sa likuran ko, yan yung Pagudpod wind farm o mga windmill dyan na nakikita mo ngayon ay ayan, tuwang-tuwa siguro sa malakas na hangin. Pero Bok, no, kanina you asked me about dito sa sitwasyon ng mga windmill na ito sakaling may bagyo, they can withstand high winds, no, pero hindi isinasantabi na posibleng masira rin sila kapag sobrang lakas ng hangin. Gaya nga kung may bagyo, kaya kung makikita mo yung ilan sa kanila ay itinigil muna yung operasyon o hindi gumagalaw yung LEC o propeller nila. At sa tanong mo, Bok, dahil nasa ilalim na tayo ng signal number 2 ang Ilocos Norte at Ilocos Sur, sabi ng Pag-asa, 5 p.m. onwards ay mararamdaman na itong hagupit ng bagyong Krising. Pero if you notice, sa ngayon, walang malakas na ulan, pero pabugso-bugso ang malakas na hangin, may ambon, makulimlim ang panahon at malakas yung alon sa dalampasigan. Pero ika nga nila, mahaba pa ang gabi kaya patuloy tayong magbabantay dito sa Ilocania. Bok. Mahaba pa ang gabi. Ulat ni Gio Robles live mula sa Pagudpod, Ilocos Norte. Iba pang balita, makikipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump sa pagbisita niya sa Amerika. Una sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Mase, anong pag-uusapan ng dalawang Pangulo doon sa Amerika? Bok, sa panglimang pagkakataon, bibisitang muli si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Pero ito ay upon the invitation na of US President Donald Trump. Ang sabi ng Department of Foreign Affairs, mamamalagi siya doon mula July 20 hanggang 22. Inaasahan natin na papag-uusapan dyan yung tungkol sa reciprocal tariff na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas. Itinaas nila ito sa 20%. Ito yung taripa na ipapataw dun sa mga export products ng Pilipinas na ibebenta sa Amerika. Mas mataas ito kumpara dun sa nauna nilang anunsyo na 17%. So syempre, umaasa ang pamahalaan ng Pilipinas na magiging mutually beneficial sa dalawang bansa yung mapapagkasunduan nila dito hanggat maaaring araw sana free trade agreement. Bukod dyan, inaasahan na mapapag-usapan din yung tungkol sa regional concerns, kabilang na nga dyan yung West Philippine Sea. At kung meron man daw lalagdaang agreement, sana raw ay tungkol sa pagpapalakas ng assistance o ng suporta ng Amerika sa capabilities ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Sa July 21st, inaasahan na magkakaroon ng pulong si Pangulong Bongbong Marcos kay US Secretary of State Marco Rubio at kay Defense Secretary Pete Hegseth. Magkakaroon din siya ng meeting kasama yung business community para of course hikayatin na mamuhunan sa Pilipinas. Sa July 22, ito yung huling araw ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Washington. Dito na gagawin yung bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at ni US President Donald Trump. Narito ang bahagi ng pahayag ng Department of Foreign Affairs. And we hope, of course, to arrive at a bilateral trade agreement or a deal on reciprocal trade that is mutually acceptable, mutually beneficial. Bok,
dahil nga medyo maikli yung biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Washington, hindi na siya haharap sa Filipino community doon. Hindi rin makakasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa biyahe ng Pangulo sa Washington dahil kahapon, July 17, bumiyahe na si FL patungo sa Riyadh, Saudi Arabia para nga humarap naman doon sa mga overseas Filipino workers. Pangungunahan niya kasi yung pagtingin ng mga programa dyan para sa mga Filipino workers, kasama na nga dyan yung one-stop shop. At inaasahan na babalik sa Pilipinas si First Lady sa July 21. Bok? Ulat ni Maricel Halili mula sa Malacanang. Narito mabilis sa pasada sa iba pang mga balita. Kinambangan ng riding in tandem ang isang lalaki sa barangay Pembo sa Taguig City. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival. Dati nang nakulong ang biktima dahil sa illegal na droga. Inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakinanlan ng mga salarin at ang motibo sa krimen. Pinagsusuntok ng isang pasahero ang isang bus driver sa terminal sa Panabo City, Davao del Norte. Gumanti rin ang driver. Base sa investigasyon, nagugat ang away dahil ipinilit umano ng pasahero na isakay ang kanyang bisikleta sa bus pero tinanggihan siya ng driver. Hawak na ng mga otoridad ang pasahero. Sa pulsa video ang panununtok ng isang jeepney driver sa kapwa niya tsuper sa Iloilo City. Base sa investigasyon, nagtalo ang dalawa dahil sa agawan sa pasahero. Sa uli, nagkaaregluhan din sila. Kalaboso naman ang 32 anyos na lalaki sa ikinasang buy-bus operation ng mga otoridad sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora. Nasamsam mula sa suspect ang dalawang transparent heat-sealed sachet ng naglalaman ng shabu na nagkakalagayan na mahigit 13,000 pesos. Maharap siya sa reklamang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Gary De Leon, News 5. Mga buwabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan nyo kami ulit sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM.